Ayan, blessed morning po sa ating lahat. Mabuti po ba ang Diyos? O, para mahina ng konti. Mabuti po ba ang Diyos? Ayan, and today before we start our service, we are urging everyone na mag-form po tayo ng circle and to pray before we start the service po. Ayan. Sige po, kahit 3 kayo sa isang grupo, ayan, manalangin po kayo. Ayan. God bless po. Sama-sama tayong umawi sa Diyos na bahay today. Kung pagod ka this week, ibuhos mo sa Diyos and receive the freedom na nagagaling sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Sabay-sabay tayong umawi, come on, ng may pag-ibig at celebrating His goodness. Kaya naman
Sabay-sabay tayong umawit sa Diyos na buhay. Hallelujah. He did not hold back. He did not hesitate. He gave his life away. He is the, come on, our Savior came to seek and save the lost. He's the only way. Hallelujah. He is love. Through him we overcome today. Let's wave our hand. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive. You're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth. Jesus, you're the truth. You are the light. We dare dance in your freedom. Hallelujah. We dance in your freedom. Declare this. If you set us free. Hey, hey, hands up. Hey, 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 hey. 'Cause you set us free. Hey, 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 hey. He paid the price. He took our guilt and shame. He made the way for us to see his light. Now standing strong, we fixed our eyes and he alone is good. He is love. Through him we overcome today. Come on. Through him, put your hands up on. Through him we overcome. 'Cause Jesus, you're alive. You're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth. Jesus, you're the truth. You are the light. We dare. Hallelujah. Jesus, you're alive. And we recognize it today. Come on, once again. 'Cause Jesus, you're alive. You're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth. Come on. Jesus, you're the truth. You are the light. We dance in your freedom. Hallelujah. We dance in your freedom. 'Cause you set us free. Hey, 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 hey. 'Cause you set us free. Hey, hey. Come on, everyone. Hey, hey. Sabay-sabay tayo. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives. Say, come on, declare it today. Come on. Let's go. Oh, 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 oh. I say, put your hands up today. Living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me now. My life. Oh, 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 oh. Yes, God, we live in your freedom. Thank you for it, Jesus Christ. For the last time, come on. We live in freedom, come on. I am living in freedom, living in freedom. Jesus lives inside of me. Now I am alive in me. Through him we overcome. Through him we overcome. Once again, we sing, come on. Through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive. Everyone shout today, come on. Nothing can separate us. Kung ang people of the Lord may ilalakas pa yun sa Diyos. Sabay-sabay tayo, come on. Jesus, you're the truth. You are the light. We dare. We dance in your freedom. Once again, come on. Jesus, you're alive. Hallelujah. Jesus, you're alive. You're alive in us. Nothing can separate us from the love that you give away. Yes, God. Jesus, you're
bound before you. All the treasures And all the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy. anyway you want to make the mind. We say, Lord, honor and strength unto our God, unto our God. your matchless, endless. Glory, strength, this is our God. Ever rejoicing, praise Him. Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love on me. Wala kang katulad, O Diyos. Isigaw mo na naman. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Wala kang so paminig na wala kang katulad, O Diyos. 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 There is no one like our God. Praise God. There is no one like our 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 God. We praise Him. Praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love on restraint. This is our God. Ever rejoice, praise the Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love on restraint. This is our God. There is no one, come on. There is no one like our God. There is no Come one put your like hands our up. God. There is no one like our God. Mismo bang sabihin sa Panginoon, for the last time, There is no one like our God. 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 lahat ng lumaya ay papalakpak sa pangalan ni Jesus. Come on! And every tribe will sing His glory today. Hallelujah! Sino po rin yung nagpapasalamat sa Panginoon this week? Pakitaas nga po yung kamay. Kung paano ka pinagpala ng Panginoon, ganon din ang taas ng iyong kamay sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Pakitingin nga po ng mga worshipers ni Lord. Pakitaas mo yung kamay. Come on! Sisigaw ng hallelujah. 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Hallelujah. O kay sarap umawit ng awiting makalangit. Tunay po ba yun? Amen? And today, we will worship the Lord because of who He is. There is just one question for you today to reflect. Who is Jesus for you? Who is Jesus for you? Can you reflect to it? Pwede mong balikan yung mga pagkakataon na niligtas ka ng Panginoong Diyos. Dati nasa bingit ka na ng kamatayan. Nasa dulo ka na ng isang palampas. Pero ang ebidensya ng Panginoon, andito ka ngayon. Naniniwala sa Kanyang pangalan. So today, as we raise our flag to Him, alalahanin mo yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Alalahanin mo yung buhay na inalay just for you. Simulan mo ngayon. Simulan mo umawit ng malaya, na may magpupuri, na may pananatili sa Kanyang pangalan. We remain in the name of Jesus Christ. We ensure, we receive
Nagbabalik kami, Lord, kahit mapagod kami, Panginoon. Daig nito ang pagmamahal na alay mo sa amin. Nakikita mong yung mga tao, Panginoon, some of them ay pagod. May unbelief, Panginoong Diyos, sa kanilang buhay. But the moment that they enter here in your sanctuary, Panginoon, andun ka. Kasama ka namin, Panginoon. And as we worship you today, God, allow us to enjoy the presence, enjoy the vibe, enjoy His love because of who He is. We worship your name in this place. Hallelujah. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I need. Sing this song to recognize the Lord Jesus Christ to your life. Come on, sing it for the Lord as an act of obedience. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Come on. Because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. Declare it today. Jehovah Jireh. Yes, God, you provide for us. My provider. Jehovah Nissi, oh God. Jehovah Nissi. You reign in every victory, our God. You reign. Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Our peace. My Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Hallelujah. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Worship you in His place. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. You provide, Lord. My provider. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. You provide, oh God. My provider. Thank you for it, Lord. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Everyone shout for the Lord. Jehovah Jireh. My provider. Worshippers of the Lord. Jehovah Nissi. Lord, you reign for every victory. Lord, you reign. Jehovah Shalom, our peace. Jehovah Shalom. We declare in your sanctuary, O God. My Prince of Peace. For the last time, we give it to God. Hallelujah. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. My
declare it today. You're unchangeable. You're unshakable. Yes, God. You're unstoppable. That's Once again we sing, you're unchangeable, God. You're unshakable. You're unstoppable. That's For the last time we sing, come on. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. And that's who you are. 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 And that's who you are. And that's who you Yes, God, that is who you are. You are God alone. You are God alone in our lives, oh God. And as we remain in your name, oh Jesus Christ, allow us to sing this for the last time, that you are unchangeable, you are unshakable, God. Hallelujah. We sing this with all our hearts. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's come on, receive it today. But don't miss out. You're unchangeable. Kilalanin mo ang Diyos. Recognize His immense power today. You're unstoppable. We sing it with all our hearts. For the last time we sing it. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you are. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's who you Yes, God. And as we end this worship, allow us to give you a hand of claps that you deserve, O Lord. Palakpak ng pagkilala na ikaw ay tunay na Diyos sa aming buhay, O God. Manugod ka sa iyong mga anak to worship you in spirit and in truth, O God. We give you the Shekinah glory, the highest form of worship, because you are holy, mananatiling banal hanggang dulo. Yes, O Lord. Thank you, O God, with all the gratitude that we can do for your name, O Lord. And as we remain in your name, Lord God, malugod ka sa iyong mga anak. At patuloy mo sa amin, Lord God, na ituro ang tamang daan patungo sa iyong krus. And Lord, allow us to receive the transformation. The transformation will be in the room right now in Jesus' mighty name, O God. To receive the life that you have given us on the cross. Salamat, Panginoong Diyos. At awa, Lord, nalugod ka sa aming pagpupuri at pagtitipon sa iyong pangalan, Panginoon. Itong lahat ay hain at baon namin sa iyong pangalan. Sa iyong ngalan, Jesus. Amen at amen. God bless everyone.
sorry. Hindi ko nakikita po. Sobrang. Isa pa. Hello everyone, I am Althea E. Villavicencio, 19 years old, and I am serving the Lord from Children's Ministry. I've been in the ministry na po for almost 3 years na rin sa Children's Ministry under ng Discipleship Department, kung saan po doon po kami ay nagtuturo ng mga bata at nagtatanim ng seed na aanihin nila in the future po. Yung dating ako, siguro it's more of an internal battle na talagang I was an overthinker, I was avoidant, ayokong lumalapit yung mga tao sa akin, ayokong nagsisik ng help. But then, when I encountered the Lord, na-realize ko that sometimes it's okay to seek help, sometimes it's okay to be with people. And yung mga bagay na inalis sa akin ng Panginoon, I must say that it was very fulfilling and sobrang laking tulong niya sa akin as I grow and as I continue to grow in His presence and in His love. I think na in part sa akin yung burden of reaching the young generation by my personal experience then, because before I feel so alone, I feel scared, I feel lost, but then when I was invited to join the Reset Youth Camp noong 2022, sobrang iba rin talaga yung presence, and it was so amazing seeing the young people just praising the Lord. It was just the young people and the Lord. And from there, never nang nawala sa akin yung burden from the Lord. Upon seeing the young people outside who was lost also, who was longing for compassion, who was longing for someone who will love them. And I want to be an instrument para malaman din ng mga young people who they are sa mata ng Panginoon, that they are more than just their past, that they are more than just what the world made them to be. Yung pinaka-turning point ng buhay ko is when the Lord imparted to me that the real battle belongs to the outside world, na marami pang mga kabataan ang nangangailangan ng pagmamahal ni Jesus. And so, right now, I believe that I'm still in work in progress at patuloy akong hinuhubog at ginagamit ng Panginoon to reach more soul, because I believe that this generation and the future generation belongs to Jesus. Once again, I am Althea, dating camper, now a disciple maker. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba nang palakpakan natin uli ang ating Diyos na buhay? Yung pinakamalakas po, yung pinaka-best. Ayan, praise God. Nakakatuwa po, no? Excited po ba kayo lahat? Handa na ba kayo? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag kang iilag. Walang ilagan, ha? Handa na kayo, ha? Sino po dito mga first-timers? Praise the Lord po. The reason why we're asking is so we can pray for you after the service. Baka po meron kayong mga prayer request. If not me, one of the pastors po ay lalapit sa inyo. Sana po mag-stay po kayo konti. Yan, praise the Lord po. Nakita niyo po ba yung mga t-shirt ng anniversary sa labas? Nakita niyo po? Ha? Excited na ba kayo sa anniversary natin? Isa pa po, excited na ba kayo sa anniversary natin? Ayan, praise God. So, 14th year anniversary, malapit na po. Ayan, praise the Lord po sa 14 years na pagkilos niya sa kanyang gawain, sa mga taong ginagamit niya sa pagpapatuloy ng gawain ito. And ang first activity po natin, kasi marami po tayong activity sa mga susunod pong mga linggo. Ang first activity po natin, bago yung anniversary, will be the C2S Sports Day. Sino po ang mahilig sa sports? Yon. Yon, isa lang. Ako po personally, I'm not a sports person. Ayaw po ng sports sa akin. Pero balita ako, may sungka daw, tsaka jackstone. Sinong marunong magsungka at jackstone? Ayan, praise the Lord. Ito po, registration po is already open. It's gonna be on October 4th, 7 a.m. to 5 p.m. Ayan. And you know what? Nakakatuwa kasi yung sports,
somehow, related pala siya sa intro ko, ano? Ayan. Kilala niyo po ba ang taong ito? Ayaw lumabas. Ayun. Kilala niyo po ba yan? Kung kilala niyo po yan, magkasing edad po tayo. Kung kilala niyo po yan, 90s babies ka, kapatid. Sa mga Gen Z, si Lebron tsaka si Steph Curry na po yung inabutan nila. Yan. Nung nahilig po ako sa basketball, o manood ng basketball, si Steph Curry na po yung inabutan ko. Pero kilala ko po yung dalawang yan. Yan po si Michael Jordan at si Kobe Bryant. Si Kobe Bryant po ay sumakabilang buhay na nung bago mag-pandemic, if I'm not mistaken. Pero bakit ko po sila pinapakilala sa inyo? Kasi po sa likod ng kanilang galing, no? Magagaling sila, two of the greatest players sa era po namin. Sa 90s era, sila yung two of the greatest players po ng basketball. And if I'm not mistaken, si Jordan ang idol ni Kobe Bryant. And kung ano yung style ni Jordan, basically ginagaya ni Kobe Bryant. Hindi po nakakapagtaka. Alam niyo kung bakit? Kasi po, meron pong isang tao na dahilan kung bakit sila pareho magaling. Minsan nakala natin, hindi, magaling lang talaga silang pareho. Hindi po kapatid. Meron pong someone silang in common. Kung kilala niyo po yan, siya po si Phil Jackson. Siya po ang coach ng Chicago Bulls at ng LA Lakers nung time na parehong sunod-sunod yung mga panalo nila. Anong kinalaman? Kasi po, sa totoo lang, si Phil Jackson, isa po siya sa mga greatest coach ng basketball, ng NBA, all because halos nagawa niya ang 3 sunod-sunod na panalo for 3 consecutive times. 2 kay Jordan, 1 kay Kobe. Puro 3-peat ang tawag. 3 sunod-sunod na panalo. Ngayon, si Phil Jackson po is one of the legendary coach ng basketball. And again, siya po ang coach ni Michael Jordan at ni Kobe Bryant. Si Michael Jordan po, nung time ni Phil Jackson sa kanya, is nag-champion sila 3-peat, 91 to 93, 96 to 98. Same with Kobe Bryant, 2000 hanggang 2002. Bakit ko po dinidiscuss sa inyo? Lahat pong ito, meron po siyang strategy. Kay Jordan, ang strategy po niya ay triangle offense. Sino nakakaalam nun? Ayan. Praise the Lord sa sportsman natin dito. Hindi ko po alam kung ano yung triangle offense dahil ayaw ng basketball sa akin. Ayan. Sinubukan ko maglaro ng basketball nung high school, umitim lang ako, nabilad lang ako sa init, napagtawanan lang ako, pero hindi po ako natutong maglaro. Ayan, yan po ang aking istorya. Kayo kung may magyayaya sa akin na, oy brother, lumalaro ka ba? Water boy lang po ako. Mag-aabot na lang po ako ng tubig sa inyo, masaya na po ako noon. Ito pong susunod, si Kobe Bryant naman, ang kinoach naman siya nila ni Phil Jackson, Bryant and si Shaquille O'Neal. Ayan, may mga dominant run po sila, highlighted again by 3 consecutive wins for 3 consecutive years. Bakit ko po ito kinukwento sa inyo? Kasi po, as Christians, sa buhay po natin, we all have someone in common. Amen? We all have someone in common. At yung common person po nating lahat, yun po yung gusto kong i-discuss or gusto ko pong ipakilala sa mga hindi pa po nakakakilala this morning. So, ang title po ng ating pong pag-uusapan is Remain in Jesus. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, Remain. Ayan. Alam niyo po, sa mga nagdaang linggo, sa mga nagdaang araw, napakarami pong nangyari. Merong na-assassinate,
merong kaguluhan sa ibang bansa. And mukhang ganun din po ang mangyayari. Actually, meron pong ginaganap or gaganaping malawakang rally today. Kaya lang higit po sa ingay natin, higit sa pagnanais natin ng pagbabago, meron po tayong isang bagay na na-overlook. Yun po si Jesus, si Kristo. Na-overlook po natin na, yes, malakas yung boses mo. Yes, may pagnanais kang mabago ang bansa. Yes, galit ka sa mga hindi nagsasabi ng totoo. Galit ka sa mga bulaan and all. But there's someone na paghuhugutan mo ng lahat ng yun. At yun po ay walang iba kundi si Jesus. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Gusto ko pong basahin sa inyo yung John 15:4. Sabi po dito, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Tayo po sumandaling manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa bagong opportunity, sa bagong pagkakataon. Muli, Panginoon, ay nakahanda po kaming makarinig ng gusto mong sabihin sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. And Lord, allow us to be sensitive, Panginoon, sa galaw ng Holy Spirit this morning. And Lord, tinataas ko po, Panginoon, sa inyo ang buhay ng aking mga kapatid. Dinala mo, Panginoon, sa lugar na ito. I lift them up to you, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanila. Ano man, Panginoon, ang dinadala namin, ang reason namin, kung bakit kami nandito, Panginoon, it's all because of you. Salamat, Lord. Tinataas po namin ang lahat ng ito na may pagpapasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin uli ang Lord. Kung mapapansin po natin sa atin pong binasang verse, merong 4 na beses inulit dyan. Remain. Yan. Tama, 4. But, what does it mean? Anong ibig sabihin ng word na remain? Tignan po natin. So, first time ko pong maglalabas ng Greek word. Sa akin pong tinagal-tagal sa pagpipreach. Ang Greek word po ng remain na ginamit is meno. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, meno. Hindi po ito yung pag-o-order ka sa restaurant, pahingi po ng meno. Hindi po yun. Joke lang po kasi masyado po kayong seryoso. So, meno is to stay, to remain, abide, dwell, endure. Yan. Naku, ito si brother na naman. Ito na naman po. Continue and persist. What does it mean? When you say remain, anong ibig sabihin nun? It conveys more than just staying in one place. More than just staying in one place. Bakit? Kasi maaaring tumagal ka sa kumpanya, tumagal ka sa business mo, tumagal ka sa school, tumagal ka sa buhay na ito nang wala ka namang kinakapitan. Surviving ka lang. Survivor ka lang. It carries the sense of consistent, enduring connection. Napakalalim po pala ng salitang remain in Greek. However, we tend to forget it. Madalas, nakakalimutan natin to. Madalas, ang pinaguhugutan natin ng inspirasyon, hindi si Kristo, kundi minsan tao. Hindi ko po sinasabing awayin nyo yung kasama nyo sa bahay o awayin yung kapitbahay nyo, awayin yung kaibigan nyo. Ang sinasabi ko lang po, mas kailangan tayong manatili kay Kristo. Amen po ba? Amen. Ngayon, meron po tayong mga dapat maintindihan kung bakit natin kailangan manatili sa Kanya. Sabi po sa John 15:1, I am the true vine,
and my Father is the gardener. And dito po ay pinapakita natin na si Kristo po, ang Diyos, ang source po ng ating buhay. Ang source po ng ating buhay. Kung wala pong Diyos sa buhay natin, madadry up po tayo, matutuyo tayo, at most probably, baka hindi natin makayanang makasurvive. Marami po sa mga nangyayari ngayon, is enough for us to stop kung wala pong Kristo sa buhay natin. Amen? Marami po sa mga nangyayari ngayon, kung walang Kristo sa buhay mo kapatid, matagal ka nang huminto sana. However, praise God po dahil nananatili tayong nagpapatuloy, nananatili tayong kay Kristo, na pinanggagalingan ng ating buhay. And if you remember po yung preaching ng ating buting pastor noong nakaraan, Jesus is the way, the truth, and the life. Bakit po natin to kailangan maintindihan? Kasi po madalas, nagiging accessory na lang po si Jesus sa buhay natin. Sino po ang walang social media, walang Facebook? Facebook na lang. Sinong wala? I can only assume lahat po tayo may Facebook. And bakit ko nasabing accessory na lang? Kasi sometimes yung Bible verse natin sa Facebook natin, yun na lang siya. Hanggang dun na lang siya. Sometimes, hindi na natin nakikita, hindi na natin nare-realize, siya yung lifeline natin. Madalas po sa ating buhay, nagiging parang keychain na lang si Jesus. Nagiging bracelet na lang siya. What would Jesus do? Bracelet na lang. Palamuti. And madalas, masakit mang tanggapin, ganun na lang po kababaw yung tingin natin kay Kristo. Kapatid, sayang naman. And this morning, the Lord is reminding each and every one of us na meron tayong panggagalingan. Meron tayong pinag-uhugutan ng lakas, ng kakayahan, ng talino, ng karunungan, walang iba kundi si Kristo. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Bakit po natin to kailangang maintindihan? Because apart from Him, all our efforts, that means ministry, yung pagsamba mo sa Kanya, even yung paggawa mo ng mabuti, kung wala kay Kristo, sayang. Kasi lifeless. Ayan. Uulitin ko, ministry, worship, and even good works are lifeless. Kung malayo ka or wala ka kay Kristo. Madalas, nagiging outlet natin ang ministry. Ayan. Oh, hilag na po yung iba. Nagiging outlet na po natin ang ministry. Bakit? Wala kasi ako magawa sa bahay. Sa bahay kasi bored ako eh. Yan. Wala kasi kaming Netflix sa bahay. Punta na lang akong church, magme-ministry na lang ako. Not knowing the real reason why we even do ministry. Sasama ako sa BJMP kasi wala akong magawa sa bahay. I'm bored. Not knowing the real reason kung bakit natin inaabot yung mga nasa kulungan. Sasama ako sa men's and ladies kasi pag Sabado, walang tao, ako lang mag-isa sa bahay. Yan. Not knowing the real reason, bakit ba tayo sumasama sa men's and ladies and couples? Youth and YA. Why? Yan. May dahilan po. Lahat pong yun, kung ginagawa mo lang apart from Jesus, lifeless. Bakit? Kasi, eventually kapatid, mapapagod ka. Eventually, kung wala si Kristo sa ginagawa mo, mananawa ka. Eventually, kung wala si Kristo sa lahat ng ginagawa mo, mawawala ka. So, tignan niyo po uli yung mga katabi niyo ngayon. Huwag kang mawawala. Sige po, tignan niyo. Kasi baka bukas, baka next week wala po siya, kumustahin po natin siya.
Huwag kang mawawala. Sabihin mo. Ayan. Ano po ang sinasabi ng Biblia, ng John? Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. Tayo yun. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. 2 things po na gusto ko pong mapansin nyo. Una, lahat po ng gagawin natin, eventually, kung na kay Kristo tayo, mamumunga ka eventually. Amen? Kung na kay Kristo ka, whether you like it or not, mamumunga ka. Eventually, makikita si Kristo sa buhay mo. Pangalawa, kung wala ka naman kay Kristo, sabi, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa din. Hindi mo rin magagawang mag-ministry kasi walang dahilan eh. Walang reason. And usually po, since September na, bare months na, malapit ng Pasko, nakita niyo na ba si Jose Marichan sa timeline niyo? Kumanta na ba? Ayan. Di ba sabi natin, Christ is the reason for the season. And it's not just bare months, kapatid. He's the reason that we live every day. Amen? Amen. Sabi po, sa John 15:2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. And madalas po sa buhay natin, hindi natin nakikita yun. Masakit, but most of the time, we don't even appreciate it. Minsan, kino-question mo pa ang Lord. Kino-question mo pa ang Diyos. Lord, bakit mo ako pinuprune? Bakit mo tinatanggal sa akin to? Kailangan ko nga to eh. No? This is what I need. This is what I want. Why are you taking it away from me? Madalas po sa buhay natin, kapatid, we try to live for God without God. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Mabubuhay ka sa Diyos nang walang Diyos sa buhay mo? Yes, kapatid. It happens all the time. Wag po kayong masurpresa that some people are no longer here is because pwede ba yun? Ayan. Ang totoong buhay po ay hindi po galing sa effort natin. It's not. Whether you like it or not, whether you admit it or not, hindi po sa effort natin nagmumula ang buhay. Kay Kristo po. Amen? Amen. Ngayon, yung pruning na ginagawa ng Diyos, alam niya kung ano yung makakabuti sa iyo eh. Hindi lang kayo pareho ng perception. Hindi lang kayo pareho ng perspective. And madalas, kung ano yung ginagawa niyang pruning sa buhay mo, inaalis niya to. Minsan, inaalis kanya sa trabaho na maglalayo sa iyo sa Lord. Inaalis kanya sa business na maaaring magtulak sa iyong gumawa ng kasalanan or gumawa ng hindi maganda. Kaya lang hindi mo na-appreciate. Bakit? Kasi comfortable dun eh. Kasi dun sa lugar na yon, nagagawa mo yung gusto mo. Yan. Napakasakit po minsan kasi dahil painful yung pruning, we don't even realize yung purpose ng pruning na yun. At kung makikita natin dito, kina-cut off ng Lord yung magpipigil sa ating lumago. In my case, hindi na po ako lalayo, hindi na po ako gagamit ng ibang example. Habits, tinanggal po ng Lord. Marami po nagsasabi, may mga kasama po ako na nagbibisyo noon, ang hirap tanggalin ng yosi, kapatid. Brother, ang hirap tanggalin ng yosi. Hindi ko kaya na walang yosi. Yan. Hindi mo talaga kaya, kapatid, kung mag-isa ka lang.
Ang hirap tumigil sa barkada, sa inom, habits. Ang hirap gawin ng isang bagay na ito. Ang hirap makawala sa pornography. Yes, kung mag-iisa ka. Kung wala ka kay Kristo, kapatid, hindi ka talaga makakawala dyan. Kasi mag-isa ka lang eh. Hindi mo talaga kaya. However, if you ask for the Lord's guidance, you ask for the Lord's help, you remain in Him, tutulungan ka niya. Amen? Madalas po, sa buhay natin, ganyan po ang nangyayari natin. Pride, some people celebrate it for just 1 month. Back in the day, I celebrate it entire year. Every day. Ayan. Pinanlalaba ko yan ang damit ko. Pinangpiprito ko yan. Kinakain ko yung pride. Ayan. Sino pong gumagamit ng Pride detergent dito? Ayan. Panlaba lang po yun, ha? Hindi po yun ginaganon sa katawan. Ayan. So, pride, napakahirap po. Because back in the day, naranasan ko po na makasabay. I was able to reach somehow my definition of success. Nang hindi po ako nakatapos. Ako po ay high school graduate lamang para po sa karamihan, sa kaalaman ng karamihan. And nung ako po ay naging manager, ang mga kasabay ko pong manager ay graduate ng iba't ibang courses. Yung iba nagmasteral pa. It brought me so much pride. Bakit? Kaya ko eh. Ako. It brought me so much pride na wala na akong pakialam sa iba. Bakit? Kaya ko eh. I can do it. Yan, puro I. Napansin niyo ba yung gitna ng pride? Ayan. Sige po, tingnan yung katabi niyo. Kapatid. Kailag. Distractions. Napakarami po niyan. Paggising mo pa lang sa umaga, hindi ka na nga lalabas. Tapos paglabas mo, yan. Mahirap po lahat yan. Ako po, kung saan man ako mapunta, parang lagi ako nagkakaroon ng barkada doon sa pupuntahan ko na yun. Praise God po, dahil finally, dinala niya ako dito. Because before, wala. Ito po ay nagagamit lang po sa yabangan sa inuman. Ayan. Wala pala yung ano mo eh. Yan. Yung mga ganong kwentuhan po nung panahon, distractions. Kung malayo, at kung wala ka kay Kristo, at tatanggalin ng Lord sa iyo yan, masakit. Bakit? Kasi akala mo, andun yung buhay mo. Doon ka masaya, Lord. Bakit po naman ako nilayo sa kanila? Saya-saya ko dun eh. Pruning. Ungodly relationships. Tatanggalin po ng Lord sa inyo yan. Ako po, before, dati rin po akong babaero. Naku, pambihira. Yan. Tatanggalin po ng Lord yun. Dadaling ka niya sa tama. Masarap. Yung dati, sa tingin mo, masarap. Not realizing that yung akala mong comfort, poison pala sa'yo. Hindi mo alam yun. At hindi naman papaalam sa'yo yun eh. You will never notice, you will never even realize na yung ginagawa mong ma-pride ka, may ego boost ka, poison pala yun sa'yo. But of course, the enemy will not tell you it's poison. Kung paanong si Snow White ay inalok ng mansanas,
na ikinamatay niya, ganun din po exactly kung paano tayong nilalason ng kalaban. So, kung painful ang pruning ng Diyos sa atin, tanggapin natin, kapatid. Tanggapin natin. Bakit? May purpose ang Diyos dun eh. Amen. When we are connected to Jesus, we have strength and weakness. Praise God. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Pablo, pinagmamalaki ko na ngayon yung kahinaan ko. Bakit? Kasi sa kahinaan ko, malakas ang Diyos. In my weakness, I am strong. Bakit? May kasama kang Kristo eh. Hope in despair. Walang-wala ka ng pag-asa, kapatid. Pag na kay Kristo ka, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Amen. Once na po akong nawala ng pag-asa. Once. All because wala po ako kay Kristo. And yun po yung pinaparealize ng Diyos sa akin, sa ating lahat, na kung malayo ka sa Diyos, malayo ka kay Kristo, kapatid, kung hindi tayo connected sa Kanya, most likely, mawawalan ka ng pag-asa. Kasi nasa Kanya siyang pag-asa natin eh. Amen? Peace in trials. Nako, sabi nga sa James, consider it pure joy. Higit sa kapayapaan, may kagalakan. Kahit sa gitna ng problema, ng pagsubok, pinakita na rin ni Kristo yung peace in trials nung bumabagyo at nagkakagulo yung mga apostol. Si Kristo po ay tulog. Peace in trials. Ano sinasabi? Brother, sinasabi mo ba, tulugan namin yung problema? Hindi na ba kami gagawa ng paraan? Kung yung paraan mo, kapatid, ay maglalayo sa iyo sa Lord, kung yung paraan mo ay magtutulak sa iyo para magkasala, yes, tulugan mo na lang. Better yet, ipag-pray mo. Amen. Kasi madalas, hindi natin naiisip yun. Bakit? Kasi, tinuruan kasi tayo ng mundo ng ganon. To solve problems on our own. Minsan nga kasama pa sa interview yan ng mga employers. Problem solver ka ba? Ayan. Sabihin mo, hindi po ako problem solver. Si Jesus po. Kung ganon, ina-hire ko na si Jesus. No? Ganon po, no? Kasama po siya sa tanong, madalas. Pag nag-interview po kayo para sa work, tatanungin kayo, are you a problem solver? Yan. Tinuruan po tayo ng mundo ng ganon. However, iba po ang tinuturo ng Diyos sa atin. Bakit po? Because Jesus cleanses us with His Word. Anong ibig sabihin nun? Brother, anong ibig mong sabihin mo dyan? Kapatid, yung binabasa nating Biblia, hindi lang yan para meron kang memory verse sa CLDP. Hindi po. The reason why you memorize it is because pag dumating yung oras, mailalabas mo yan. Amen? Madalas po, pag wala kang alam na memory verse, wala kang alam sa salita ng Diyos, mahihirapan ka. Kasi wala kang hinuhugot eh. How much more, ine-expect mong magbago ka, wala ka namang alam sa salita ng Diyos. Because the Bible, ang salita niya, hindi lang yan nag-i-inform sa atin. It transforms us. That's why madalas po sa aking preaching, transformation po ang laman. Bakit? Kasi kapatid, if you're gonna tell me, hindi, brother, naniniwala naman ako eh. Check. Nagbabasa naman ako ng salita ng Diyos eh. Check. You have to remember, si Satan, alam din niya yung salita ng Lord.
ang dyablo, ang kalaban, naniniwala din sa Diyos. And so, anong difference yung dalawa? Ang difference mo, kapatid, sa kalaban, sa kaaway, transformation. Sabihin niyo po sa katabi niyo, transformation. Ayan. And, mahirap po ba yan? Yes. Mahirap. Bakit? Kasi, you're already clean because of the word I have spoken to you. Panghahawakan mo na lang. Hindi ka naman ikaw lang mag-isa lagi. Yes, mahirap. Nilinis ka na ng Diyos. Oh. Yes, nagkakasala ka, nadala ka ng kahinaan, nadala ka ng bugso ng damdamin, nadala ka ng emosyon, nagkasala ka. Guarantee ba na pag naniwala ka kay Kristo, hindi ka na magkakasala? Is it a guarantee? No. What's the guarantee? The guarantee is that kahit magkasala ka out of your emotion, burst of emotion, bugso ng damdamin, kamangmangan, pwede kang magsabi sa Kanya, Lord, nagkasala po ako at patatawarin Kanya. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Minsan, ginagawa natin, kaya tayo minsan lalong nahuhulog sa kasalanan is because ang mindset natin, Lord, naniniwala na ako sa iyo, therefore, hindi na ako magkakasala. Lalo ka magkakasala, kapatid. Kasi nga wala yung katotohanan sa iyo. Dinadaya mo ang sarili mo kung sinasabi mo na hindi ka na magkakasala. Yan. 1 John 1:8. Yan. So ano ang dapat nating maintindihan? Na kapatid, sa gitna ng pruning na yon, para mamunga ka, eventually, it's not about doing more. Ang dami mong ministry? Hindi, kapatid. It's about becoming more like Christ through His refining work. Ang dami mong sinasamahang gawain? Hindi po. Hindi po yun ang dahilan. Hindi sa dami ng ginagawa mo, hindi sa dami ng ministering ina-attendan mo, hindi po. Ang totoong pamumunga, maging katulad ni Kristo. Amen. Sabihin niyo po sa katabi mo, Christ-like, kapatid. Ayan. Tingnan niyo po, mukha na ba siyang Jesus? Ha? Mukha na? May mga nagsasabi po sa akin, nung long hair daw ako, palibasa yung mga picture na Jesus nung panahon, long hair din, kamukha ko daw. Sabi ko, pambihira. Nung time na yon, hindi naman ako Christian. So parang may nag-ano pa sa akin, nag-antanda pa, sabi ko, pambihira. Ayan, ginupit ko na. So hindi po, ang pamumunga po, hindi po sa dami ng ginagawa mo para sa Diyos, kundi ang pamumunga ay para tayo'y maging katulad ni Kristo. Bakit? Kasi ang lahat po ng tinatanggal ni Kristo sa buhay natin, hindi para sirain tayo. Madalas kasi gano'n ang na-mindset natin eh. Naku, tinanggal ni Lord ako sa maganda kong trabaho. Naranasan ko din po yun. Naisip ko din po yun. Naku, tinanggal ako ni Lord. Paano na kaya? Kaya ko pala to. Ako lang. Yan, mali. Lahat po ng tinatanggal niya, hindi dahil sinisira ka niya, kundi dinedevelop ka niya. Ayan. Napakaganda, no? Sinong umabot sa Fuji? Fujifilm. Ha? Ayaw magtaas ng kamay itong mga kilala ko na to. Huh? Kuya, anong Fujifilm? Anong Kodak? Ano yun? Salamat po sa pagpapaalalang matanda na ako. Ha? Salamat ha. Ano yung Kodak?
Sino nakakita ng negative? Mami na kayo? Ha? Dati ako, naranasan kong itago yung negative. All because, kasi ando yung picture ng crush ko nung high school ako. And kampante ako na kahit hindi niya ako bigyan, okay lang, nasa akin yung negative. Anytime, kaya ko itong paprint. Kahit hindi mo ako bigyan ng picture na may nakasulat sa likod. Hala, si Kuya, ano yun? May ganun pa ba? Kaya nga, masyado kayong nakatutok na lang kayo sa social media. Wala nang thrill. Nung panahon, may pa ganun-ganun pa. Keep this as a remembrance. Yan. Yee! Ayaw nyo mamamin. Ha? Sino nagbigay ng before? Ayan, o. Konti. Ha? Keep this as a remembrance of our friendship. Jeez, friendship. Tapos nagsusulatan na. Ayan. Jesus does not destroy, He develops. Amen. Yung pruning po na ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid, prepares for the fruit tomorrow. Amen. Ano man ang tinatanggal ng Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid, sana ma-realize mo, ginagawa ng Lord yan sa'yo para sa ikalalago mo, para sa development mo, para sa growth mo. Amen. Tanggapin natin ang maluwag yun sa puso natin. Bakit? Kasi kung hindi tatanggalin ng Diyos yan, kapatid, for sure, hindi ka lalago. Kung hindi tinanggal yung tao na yun sa'yo, for sure, hindi ka lalago. May mga bagay siyang inalis sa'yo. Bakit? Para lumago ka. Ngayon, ikaw, nagmaktol ka. Hala, ginost na niya na ako. Napakauso pa naman ang word na yan. No? Ang dami kasing ghost ngayon eh. Yung tao, ginost ka. Masyado nyo na-enjoy yung salitang ghost. Ginost ka ng tao. Yung project, ginost mo. Ha? Yung HR na in-applyan mo na HR, ginost ka, hindi ka na binalikan. Dapat po nating maintindihan that the pruning today prepares the fruit tomorrow. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. At sa atin pong pag-remain, sa atin pong pananatili kay Kristo, as we remain in Christ, as we remain in Jesus, therefore, kahit anong gawin mong ministry, kahit anong gawin mo para sa kanyang kingdom, para sa kanyang kalawalatian, magiging effective ka. Amen? Sabi po sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Magiging effective ka. Dahil sometimes hindi natin nare-realize yun, no? Minsan, galing-galing mo mag-gitara. Uy, kapatid. Sometimes, ang galing mong may talents ka. Uy, kapatid. You don't realize that it's all because nakakonekta ka kay Jesus. Amen? And madalas po, ang fruit comes not from talent, not from strategy or strength. Ang totoong bunga po natin is by remaining in Him. Talented ka? Praise God. Ginagamit mo ba yan sa Kanya? Kung hindi pa huli ang lahat, kapatid. Magaling ka? Ginagamit mo ba ang galing mo para kay Kristo? Kung hindi pa
hindi pa uli ang lahat, kapatid. Generous ka? Ginagamit mo ba yan para kay Kristo? Kung hindi pa huli ang lahat, kapatid. Amen. Atong pinakamaganda, as I was reading yung John 15, 1-8, isa po ito sa mga nag-strike sa akin ng matindi. Bakit? Because prayer becomes powerful kung connected ka kay Kristo. Napakagandang pangako po ng Diyos. Ano? Gusto ko pong basahin sa inyo, John 15:7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen. Yun pala yun, no? Minsan nakala natin, wala namang benefit pag nasa Diyos ako eh. Hindi, kapatid. No? Malinaw. Malinaw. Ask whatever you wish and it will be done for you. May pinagdadaanan ka? Ask whatever you wish. It will be done for you. May karamdaman ka? Ask whatever you wish. It will be done for you. May struggles ka, challenges, pressure, ask whatever you wish. It will be done for you. Amen. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Madalas, akala natin, pag nanatili ka kay Kristo, hanggang dun ka na lang. Hindi, kapatid. May pangako siya, oh. Panghahawakan mo lang. Amen? Madalas, hindi mo masabi yan. Bakit? Kasi hindi mo alam. Ngayon, meron ka ng panghahawakan. Ngayon, meron ka ng pwedeng, Lord, sabi mo sa salita mo, mananatili ako sa iyo at kahit anong hilingin ko, gagawin mo para sa akin. Pero kapatid, you have to understand, if you remain in me, condition po yun, because bakit? Madalas we ask for whatever we wish. Hindi naman tayo nagre-remain. Hindi naman tayo nananatili kay Kristo. Yes, we ask. Pag hindi binigay ng Lord, tataka ka, hindi ka nga nananatili sa Kanya, kapatid. Yan. We have to understand that our effectiveness in the kingdom is not about activity, but intimacy. Sabihin niyo po sa katabi niyo, intimacy. Hindi po kahit anong activity pasukan mo, wow, kahit anong ministry puntahan ko. Hindi, kapatid. Dahil kahit nasa dami ng ministry mo, kung wala kang intimacy kay Kristo, kapatid, hindi ka nananatili sa Kanya. Baliwala. Sayang. Sayang. And we have to understand that abiding in Christ, remaining in Jesus, produces fruits. Diba? May fruit of the Holy Spirit. At kapag nananatili sa Kanya, kapatid, lalabas yun eventually. Kapag nananatili ka kay Kristo, kapatid, lalabas yun eventually. Sino po dito ang mga sinubok, dumaan sa challenges, na persecute? Sino po dito? This week? Ha? Wala. Sigurado kayo, wala Sure? Baka mamaya. Bakit ko po tinatanong, kapatid?
You see, we have to understand that the goal of the enemy is to make us stop. To make us stop. The goal of the enemy ay para hindi ka na magpatuloy. Para tumigil ka na. Madalas, maraming gagamitin sa buhay mo. Pero huwag kang hihinto, kapatid. Madalas, akala mo yung guilt, sapat para pahintuin ka. Huwag, kapatid. Bakit? Lalo kang magpapatuloy. Amen? Lalo kang lalakad sa Kanya, lalo kang tutuloy sa Kanya, lalong hindi ka hihinto. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka hihinto. And the more we stay in Christ, the more we influence others. Huwag niyo pong isipin na ang impluwensya niyo ay dahil sa galing niyo. Huwag po. Huwag niyo pong isipin na ang impluwensya niyo ay sa dami ng followers niyo. Hindi po. Ang impluwensya niyo ay sa dami ng nakakakita na may Kristo ka sa buhay mo. Amen. So this morning, sige po, palakpakan po natin ang Lord. Gusto ko pong iwan sa inyo that Jesus gives us life. Jesus cleanses us to bear more. Jesus makes us effective. And so today, as I invite everyone po, no, may mga tinadaanan kayo, may mga problema kayo, we would like to pray for you in front. Meron kang mabigat na pagsubok, may mabigat kang temptation, meron kang mga bagay, tanong sa isip mo na hindi mo masagot, sasagutin po ng Diyos yan sa iyo today. So, as we sing, I would like to leave you, we need Christ. Bakit? Kasi, kung walang Kristo sa buhay mo, kapatid, kanino ka kakapit? Amen? So sige po, tayo po umawit. I would like to invite people in front. I would also like to call on the OJT preachers to help us pray for all na lalapit po sa harapan. Ipanalangin po natin ang ating pong bansa. Panalangin po natin ang ating mga dinadala. Kapatid, ano man ang dinadala mo ngayon, one thing I can promise you, kapatid, manatili ka kay Kristo. Sige po, wag po kayong mahiya. Lumapit po kayo. Para sa mga OJT preachers po, I also invite and ask for your help so we can pray for these people. Praise the Lord po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. The word has fallen quiet. You stand beside me. Give me a song in the night. 'Cause Jesus, I need you every moment. I need
continue to pursue Christ right now. Come on. Seek for it. Receive Him. Say His name. Say His name. And He will do something for you. Hallelujah. He will do the rest. Just trust and believe by faith. When was the last time na binigay mo yung pagpupuri sa Panginoong Diyos? Remembering His love, remembering His mercy, remembering His goodness. Balikan mo kung paano ka kinuha ng Diyos. Hallelujah. We sing for Him. Remember love. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your love and kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love. Come on. The only remedy today is to remember. Is to remember what He has done for you. That He gave up His life just to save you. Ikilaban mo sa Diyos. Come on. Deserve mo ang kalayaan na galing sa Panginoon. By prayer and acknowledging His immense power, His love, declare it today. Remember His love. Remember the cross. Remember Jesus, that He endured His pain for you. Flow from His love. Flow. Take up your cross once again. Ilapit mo muli sa Diyos. Muli mong itayo ang bandera sa Diyos. Never stop praying. Never stop worshiping. And never stop giving it all to God. Worshipers, sing it to God. Hear now this grace, one heart sing out your praise forever. Jesus, and Jesus, I need you every moment. yes, God. Yes, Lord. I need Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat naman. heart sing out your praise forever. Thank you, Father. Yes, Lord.
Marami po sa amin, Panginoon, nalilito. Marami po sa amin, Panginoon, ang nahihirapan. Marami, Panginoon, sa amin, Lord, ang hindi alam ang gagawin. Marami, Panginoon, sa amin ang struggling, punong-puno ng challenges. And Lord, this morning, salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Salamat, Lord, sa reminder mo sa bawat isa sa amin that we have to remain in you, Lord God. And Lord, naman, Panginoon, ang aming kinaharap, the only guarantee that we want, Lord God, is that you will be with us. Sasamahan mo kami, Panginoon. As we remain in you, Father, you will remain in us. And Lord, anuman, Panginoon, ang kinaharap namin sa aming mga pamilya, sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, sa eskwelahan, Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo na may pagtitiwala. Itinataas po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa inyo, knowing that whatever things that we can never do, you'll be able to do it for us. And Lord, patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Lord, marami po sa amin, Panginoon, ang mga may karamdaman. Marami po sa amin, Panginoon, ang kailangan ng reconciliation. Marami po sa amin, Panginoon, ang nangangailangan ng gabay. Marami po, Panginoon, sa amin ang nangangailangan ng pag-ibig mo, Lord God. And Lord, I pray, Father, that this morning you grant them for us. And allow us to remain in you, Lord God. Allow us to be with you, to remain in your presence, Lord. Samahan niyo po kami, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon. Sa buhay na ito, Panginoon, may mga bagay po na parang hindi namin maintindihan. Bakit masakit? Bakit kailangan namin pagdaanan to? Bakit namin kailangan maranasan? Pero Lord, naniniwala po kami sa purpose mo sa buhay namin. Salamat po, Ama, dahil ang lahat ng ito, naniniwala kaming meron kang dahilan. At sapat, ang dahilan na yon, Panginoon, para manatili kami lalo sa inyo. Lord, whatever reason that we have this morning, anuman, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon, one thing is for sure, pinapunta mo kami dito. One thing is for sure, meron kang gustong sabihin sa amin sa lugar na ito. One thing is for sure, may gagawin ka sa mga buhay namin. And Lord, this morning, tinataas mo namin, Panginoon, even our offering, Panginoon, Lord God. Higit, Panginoon, sa resources na pwede namin ibigay para sa inyong kaharian sa lupang ito, Lord God. Maibigay po namin, Panginoon, ang buhay namin. Higit, Panginoon, sa anumang klaseng material na pwede naming maibigay, higit na naisin naming maibigay ang buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay ginagawa namin. Not out of obligation, but because we love you. And because you loved us first. Hindi kami nagbibigay, Panginoon, dahil kailangan naming magbigay. Nagbibigay kami, Panginoon, dahil una kang nagbigay sa amin. At dahil doon, Panginoon, ibinibigay namin, tinataas po namin ang lahat ng ito, Lord God, sa inyo. Nawa, Lord God, pagpalain niyo, Lord, ang mga kamay na ito. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid na ito. Lord, allow us to be a channel of your blessings. Higit sa blessing, Panginoon, natatanggapin namin sa inyo, is for us to seek yung nagbibigay. Is for us to be, to remain sa inyo, Panginoon. Is for us to be able to be in your presence, Lord God. Salamat, Lord. Tinataas po namin ang lahat ng ito. And this morning, today, I declare favor, blessing, reconciliation, healing. I declare na ikaw ang ikilos, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito. I declare na anuman ang challenges na pagdadaanan namin, Lord God, ikaw ang mananatili sa amin, Lord. And allow us to remain in you. Lord, sa lahat po na nangyayari sa aming bansa, Panginoon, higit sa boses namin, ikaw ang
Allow us to be an influence, Panginoon. Allow us to carry your cross for these people, Panginoon, na nangangailangan pa, Panginoon, ng Kristo sa kanilang mga buhay. And Lord, this morning, lalabas po kami, Panginoon, ng kumpleto. Lalabas po kami, Panginoon, ng punong-puno ng pananampalataya sa inyo. Lalabas kami, Panginoon, ng punong-puno ng pag-ibig sa inyo at para sa aming mga kapatid. And most especially, Panginoon, sa mga naliligaw pa. Lord, gamitin niyo ang aming buhay. Gamitin niyo, Panginoon, ang aming buhay. Wala kaming ibang pinakamasarap hilingin, Panginoon, sa inyo, kundi ang magamit ang buhay namin para sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito, Lord God, ay tinataas ko na may pagpapakumbaba, pagpapasalamat sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. God bless po, mga kapatid. God bless everyone and see you po again next week. Of course, we have prayer meeting every Wednesday sa ating sanctuary at syempre online po sa ating page. COG Imus every 7 p.m. Every Saturday naman, Youth Empowered Imus and Young Adult Fellowship. At syempre, meron po kaming Yayakam for this coming December at the same time sa narapit natin Thursday natin. See you all there. See you next Sunday. Hey, hey. Hey, oh, hey, oh, where you are. 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 Every tribe will speak.